Huwag mong intindihin ang sakit, Amelia. Pumirma ka muna, malamig na utos ni Doña Beatriz. Habang namimilipit si Amelia sa sakit ng tiyan. Isang special power of attorney ang sapilitang inilapag ng biyenan sa ibabaw ng malaki at nanginginig niyang tiyan. Paparating na ang kambal, wala ang asawa niya, at ang pamilyang inakala niyang kakampi ay pilit kinukuha ang lahat ng meron siya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay tumatago sa manipis na hospital gown ni Amelia, ngunit ang tunay na nagpapanginig sa kanya ay ang kawalang hiyaan ng babaeng nasa harapan niya. Humigpit ang kapit ng mga daliri ni Amelia sa bakal ng kama. Bawat pag-ikli ng kanyang tiyan ay tila humihiwa sa kanyang kalamnan. Puno ng pawis ang kanyang noo, nahihirapang huminga, ngunit pilit niyang tinitigan ang ina ng kanyang asawa. Nasaan si Javier? Garalgal na tanong ni Amelia. Kailangan ko ang asawa ko. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Doña Beatriz. Inayos lamang nito ang mamahaling perlas sa kanyang leeg. Natrap si Javier sa baha dahil sa bagyo. Wala siyang magagawa rito kahit dumating siya, kaya kailangan mo itong pirmahan, Amelia. Para ito sa kumpanya, para sa pamilya. Kung may mangyari sa'yo sa loob ng delivery room, kailangang may umako ng negosyo. Utang na loob mo sa amin ang pag-aalaga ko sa'yo simula nang mamatay ang papa mo. Huwag kang maging makasarili ngayon. Ang salitang pamilya, ginamit na naman nila ang salitang yon para patahimikin siya. 5 taon niyang binuhos ang oras, pera at pagmamahal niya para itaguyod ang bumabagsak na negosyo ng mga Reyes. Inako niya ang mga utang na hindi niya ginawa. Pinakinang ang pangalan nila sa lipunan dahil naniwala siyang kapag pamilya, walang bilangan. Ngunit ngayon, sa mismong bingit ng kamatayan at pagluluwal ng bagong buhay, pinapatunayan nilang hindi siya kapamilya, siya ay isa lamang negosyo. Isang makina, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse, bakas ang pag-aalala. Ma'am, excuse me po, bawal po kayo rito. Kailangan na po nating ipasok si Mrs. sa operating room. Delikado na po ang heart rate ng mga bata. Bibigyan mo ako ng 2 minuto kung ayaw mong ipasara ko ang ospital na ito. Asik ni Doña Beatriz. Tiningnan ng nurse mula ulo hanggang paa. Napaatras ang nurse, walang nagawa kundi maghintay sa labas. Sa kalagitnaan ng tensyon, biglang umilaw ang cellphone ni Amelia na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang matinis na tunog ng notification mula sa bangko ang bumasag sa katahimikan. Kahit nanlalabo ang paningin, pilit inaninag ni Amelia ang screen. Transfer alert! PHP 50,000 were successfully transferred to Apex Holdings. Authorized by Javier Reyes. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amelia. Ang perang iyon ang emergency fund ng korporasyon na itinayo ng kanyang ama. Ang perang inilaan niya para sa kinabukasan ng kanyang kambal. Nawala sa isang iglap. Sa kumpanyang hindi niya kilala. Ang lalaking hindi makapunta sa ospital dahil natrap sa baha ay may oras na mag-aproba ng milyon-milyong pisong transaksyon gamit ang joint account nila. Bago pa man maproseso ng utak niya ang nakita, tumunog ang telepono sa loob ng mamahaling bag ni Doña Beatriz. Sa pagmamadali ng matanda na patayin ng ingay, napindot nito ang speakerphone bago tuluyang nailapit sa kanyang tainga. Javier, napapirma ko na bungad sana ni Doña Beatriz. Umaasang ibabalita sa anak na tagumpay na ang kanilang plano. Ngunit walang boses ng bagyo o ulan sa kabilang linya. Tahimik at may tumutugtog na mahinang jazz music sa background. At bago pa makasagot si Javier, isang pamilyar at malambing na boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa telepono. Babe, sino yan? Halika na rito. Lumalamig na ang wine natin sa bathtub. Parang binuhusan ng kumukulong asido ang puso ni Amelia. Hindi siya pwedeng magkamali. Kabisado niya ang boses na yon. Yun ang boses ng babaeng sinamahan siyang bumili ng mga damit ng sanggol noong nakaraang linggo. Ang babaeng nangakong magiging ninang ng kambal niya. Ang kanyang best friend mula pa noong kolehiyo, si Marisa. Namutla si Doña Beatriz at mabilis na pinatay ang tawag. Iniiwas ang tingin sa manugang. Ngunit ang mabilis na pagbawi ng matanda sa kanyang tindig ay nagpatunay sa isang mas malagim na katotohanan. Alam ng ina ng asawa niya. Kinukonsinti nito ang kalokohan ng anak. Narinig mo siguro ang boses ng TV sa background ng hotel ni Javier, malamig na palusot ni Doña Beatriz. Ibinalik ang pluma sa kamay ni Amelia.
Huwag mo nang isipin yon. Pumirma ka na. Wala ka nang magagawa, Amelia. Naubos na ang pera ng papa mo, kailangan naming iligtas ang kumpanya. Lahat ng sakit mula sa pag-urong ng tiyan ni Amelia ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakapasong galit. Ang mga kamay niyang kanina'y nanginginig sa takot ay biglang tumigas. Tiningnan niya ang papel. Tiningnan niya ang pluma. Kinuha niya ito. Ngunit imbes na pumirma, idiniin niya ang dulo ng pluma sa mismong pahina ng kontrata hanggang sa mapunit ito. Nilukot niya ang papel at walang lakas na ibinato sa paanan ng kanyang biyenan. Hindi ako pipirma, Mariin, bagamat paos na sagot ni Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Doña Beatriz. Wala kang utang na loob, namamatay ka na dyan, pinagdadamot mo pa ang para sa pamilya mo. Hindi ko kayo, pamilya! Isang malakas at nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Amelia. Hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa puot na nagliliyab sa kanyang dibdib. Doktor, ilabas niyo na ang mga anak ko, ngayon na! Bumukas ang pinto at nagkagulo ang mga doktor at nurse. Sa pilitang pinalabas si Doña Beatriz ng mga security guard. Habang nagmumura ito, iniiwan si Amelia sa bingit ng pagkawala ng malay. Dinala siya sa operating room. Ang nakakapapasong ilaw sa kisame ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman. Ilang oras ang lumipas. Ang amoy ng alkohol at gamot ang sumalubong sa kamalayan ni Amelia. Puti ang paligid. Malamig. Narinig niya ang dalawang maliliit na iyak mula sa di kalayuan. Inilapit ng nurse ang dalawang sanggol na binalot sa puting kumot. Misis, ang gaganda po ng kambal niyo, parehong malusog. Tinitigan ni Amelia ang maliliit na mukha ng kanyang mga anak. Inaasahan niyang iiyak siya. Inaasahan niyang guguho ang kanyang mundo na magmamakaawa siya sa Diyos kung bakit nangyari ito sa kanya. Pero nang maramdaman niya ang maliliit na daliri ng kanyang anak na kumapit sa kanyang hinlalaki, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Natuyo na ito kasama ng kanyang kahinaan. Naalala niya ang 50 milyong piso, ang malamig na mata ni Doña Beatriz. Ang boses ni Marisa sa loob ng hotel room. Kung magwawala siya ngayon, kung hihiwalayan niya agad si Javier at magsusumbong sa batas, alam niyang matatalo siya. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at mayroon siyang 2 sanggol na kailangang protektahan. Ang mga Reyes ay makapangyarihan. Madali siyang palabasing baliw at agawin ng mga bata. Dahan-dahang hinaplos ni Amelia ang pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at pangunawa, ay napalitan ng isang malamig at patay na kislap. Uuwi siya sa mansyon ng mga Reyes. Tatanggapin niya ang yakap ng asawa niyang amoy ibang babae. Hahayaan niyang purihin siya ng biyenan niyang ninakawan siya. Magpapanggap siyang isang mahinang misis na nadepress sa panganganak, walang alam at sunod-sunuran. Dahil ang pagbabalik niya sa bahay na iyon ay hindi na bilang isang asawa o isang manugang. Uuwi siya bilang kanilang pinakamalaking bangungot. Mabigat ang bawat hakbang ni Amelia papasok sa malaking mansyon ng mga Reyes. 2 linggo pagkatapos ng kanyang operasyon, sariwa pa rin ang kiro ng kanyang tahi. Ngunit mas masakit ang pagtapak niyang muli sa bahay na ito. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila sa sala. Lahat ay nakangiti, bumabati sa pag-uwi ng kambal. Sa gitna ng lahat, hawak ni Javier ang isa sa mga sanggol habang inaalalayan siya sa baywang. "Welcome home, Hon," malambing na bulong ni Javier. Hinalikan nito ang noo ni Amelia sa harap ng mga katulong. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang asawang lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang asawa. Ang hiya o pag-iingat sa imahe ng pamilya ay palaging numero 1 kay Javier. Ngunit nang ilapit ni Javier ang kanyang mukha, isang pamilyar at matapang na amoy ng pabango ang sumampas sa ilong ni Amelia. Iyon ang parehong amoy na ginagamit ni Marisa. Umakyat ang matinding pagduduwal sa lalamunan ni Amelia. Gusto niyang itulak ang lalaki. Gusto niyang isigaw sa harap ng mga kasambahay na ang asawang tinitingala nila ay isang magnanakaw at manloloko. Pero kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig at bumuntong hininga. "Salamat, Javier. Pagod lang ako, mahina." At tila walang buhay na sagot ni Amelia. Yun ang simula ng kanyang script. Ang maging isang misis na lamog sa pagod, lunod sa postpartum depression,
at walang kakayahang mag-isip ng malinaw. Sa hapagkainan ng gabing iyon, hindi na nakababa si Amelia, kaya inakyat na lamang ang kanyang pagkain sa kwarto. Sumunod si Doña Beatriz, may dalang artipisyal na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kumain ka ng marami, Amelia. Kailangan mong magpalakas para sa mga apo ko, sabi ng matanda, habang nakatayo sa paanan ng kama. Huwag mo nang intindihin ang opisina. Nakita mo naman siguro kung gaano kaswerte na nandyan si Javier. Siya ang sumasalo ng lahat ng problema ng kumpanya ng papa mo habang nagpapahinga ka. Utang na loob mo sa asawa mo ang kapayapaan ng isip mo ngayon. Utang na loob. Gustong tumawa ni Amelia ng malakas. Paano naging utang na loob ang pagnanakaw ng 50 milyon at pagpapangasiwa sa mga kumpanyang peke? Na ngayon lang niya na pagtatanto na ginagamit ng mga ito? Ngunit tulad ng isang magaling na aktres, marahan siyang tumango. Ang mga mata ay nanatiling blangko. Opo ma, salamat kay Javier. Malamlam na tugon ni Amelia habang dahan-dahang humihigop ng sabaw na halos wala ng lasa para sa kanya. Kontento sa narinig, tumalikod si Doña Beatriz nang biglang pumasok si Carla, ang nakababatang kapatid ni Javier. May bitbit itong makapal na patong ng mga folder. Ma, nandito na yung mga papeles na pinapa-double check ni Kuya, bungad ni Carla. Hindi napansing gising pa si Amelia. Nang makita niya ang kanyang hipag, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Carla at itinago ang mga folder sa kanyang likuran. Ate Amelia, gising ka pa pala. Iniayos lang ni Carla ang ilang maliliit na resibo ng kumpanya, mabilis na palusot ni Doña Beatriz. Binigyan ng makahulugang tingin ang anak. Sige na, magpahinga ka na, Amelia. Umalis ang mag-ina. Sa likod ng nagkukunwaring blangkong mga mata ni Amelia, maingat niyang inilista sa kanyang isip ang nakita. Si Carla. Ang tahimik at sunod-sunurang si Carla. Hindi lang pala ito nagtatrabaho bilang simpleng encoder sa opisina. Hawak nito ang mga papeles ng pamilya. Kung mayroong nakakaalam kung saan napunta ang perang nawawala, ito ay ang kapatid ni Javier na walang ginawa, kundi sumunod sa ina. Nang sumapit ang 10 oras ng gabi, pumasok si Javier sa kwarto. Nakabihis ito ng pajama, may bitbit na laptop. Tiningnan niya si Amelia na nakahiga at nakatalikod. Hon, sa guest room muna ako matutulog, malambing na paalam ni Javier habang hinahagod ang buhok ni Amelia. Ang dami ko kasing kailangang tapusing emails para sa board meeting bukas. Ayaw kong makaistorbo sa inyo ng mga bata kapag umiyak sila sa madaling araw. Magpahinga ka ha. Hindi lumingon si Amelia. Sige, salamat Javier. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto na tanda ng paglabas ng asawa, bumangon si Amelia. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa malaking salamin ng kanilang walk-in closet. Tiningnan niya ang sarili. Ang dating sikat na CEO na kinatatakutan sa boardroom ay isa na ngayong babaeng namumutla. May malalaking eye bags at suot ang maluwag na damit pantulog. Akala nila mahina ka, bulong ni Amelia sa kanyang sariling refleksyon. Hayaan mong isipin nila, yan. Umupo siya sa sahig, hinila ang kanyang lumang maleta na inuwi mula sa ospital, at binuksan ang pinakailalim na zipper sa lining nito. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang keypad na cellphone, isang device na hindi nakakonekta sa anumang wifi ng mansyon at hindi maaaring matrace ni Javier. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng determinasyong sisirain niya ang kahariang ito ng pira-piraso. Binuksan niya ang phone at nag-type ng isang mensahe sa kaisa-isang numerong nakasave rito. Tita Elena, ako po ito. Kailangan ko po ang tulong niyo. Huwag niyo pong ipapaalam kahit kanino. Pinindot niya ang send. Sa labas ng bintana, tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Nagsimula na ang pagbibilang ng oras bago ang kanilang pagbagsak. Lumipas ang ilang linggo na parang isang mahabang dula sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Sa mata ni Javier at Doña Beatriz, si Amelia ay naging isang anino sa sarili nitong bahay. Bihira siyang magsalita, palaging nakatulala sa bintana, at tanging pagpapadidi lamang sa kambal ang kanyang ginagawa. Naging madali para sa kanila nakalimutan na ang babaeng binabaliwala nila ay dating nagpapatakbo ng multimilyong pisong korporasyon. Isang hapon, nakaupo si Amelia sa hardin habang inahele ang isa sa mga sanggol. Bumukas ang malaking gate ng mansyon at pumasok ang isang pamilyar na kotseng pula. Bumaba mula rito si Marisa,
May bitbit itong malalaking paper bag ng mga mamahaling damit pangsanggol. Amelia, oh my gosh, I missed you, malakas at masiglang bati ni Marisa. Lumapit ito at mahigpit na yumakap kay Amelia. Kamusta ka na? Sabi ni Javier, sobrang lungkot mo raw nitong mga nakaraang araw. I was so worried. Pinigilan ni Amelia ang sarili na umatras. Ramdam na ramdam niya ang amoy ng parehong pabango na naiwan sa damit ni Javier noong gabi ng pag-uwi niya mula sa ospital. Ang init ng yakap ng kanyang kaibigan ay tila kuko ng ahas na bumaon sa kanyang balat. Okay lang ako, Marisa. Salamat sa pagbisita. Mahina at tila pagod na sagot ni Amelia. Of course, ninang ako, di ba? Nakangiting sabi ni Marisa habang tinitingnan ng sanggol. You know, Amelia, swerte ka kay Javier. He's doing everything to keep the company afloat habang nagpapahinga ka. Kaya dapat wag ka nang mag-stress. Just focus on being a mom. Just focus on being a mom. Ang mga salitang iyon ay parang lason na ibinubulong ng ahas upang tuluyan siyang maging inutil. Gustong sabunutan ni Amelia ang babaeng nasa harap niya. Ibunyag na alam niyang ang asawang pinupuri nito ay ang lalaking kasama nitong naligo sa bathtub noong gabing muntik na siyang mamatay sa delivery room. Ngunit nanatiling blanko ang mga mata ni Amelia. Oo, Marisa, swerte nga ako. Pagkaalis ni Marisa ng hapon ding iyon, bumalik si Amelia sa kanyang kwarto. Siniguro niyang nakasara ang pinto. Dumating na ang oras. Kinuha niya ang lumang cellphone sa ilalim ng maleta at tinawagan ang numero ni Tita Elena. Amelia, hiha, bungad ng malumanay, ngunit nag-aalalang boses ni Tita Elena, ang pinagkakatiwalaang dating sekretarya ng kanyang ama. Natanggap ko ang mensahe mo. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ka nagpapakita sa opisina? Tita, ninanakawan nila ako, prangkang sagot ni Amelia. Ang boses ay naging matigas at buo, malayo sa mahinang misis na nagpapanggap sa sala kanina. Noong gabing nanganak ako, may inilipat na 50 milyong piso sa isang kumpanyang tinatawag na Apex Holdings. Gamit nila ang pangalan ni Javier bilang authorized signatory. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Apex Holdings. Amelia, 5 taon na akong retired. Pero noong buhay pa ang papa mo, may napansin na siyang hindi maganda sa mga accounts ng mga Reyes. Gusto niya itong imbestigahan, pero namatay siya bago pa man niya makumpleto. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Amelia. May paraan ba para makapasok ako sa server ng kumpanya nang hindi nila nalalaman? Tinanggalan na nila ako ng access. Oh, sagot ni Tita Elena. May itinatagong backdoor access ang papa mo sa main server na ako lang at siya ang nakakaalam. Ipapadala ko sa iyo ang mga IP address at ang admin passwords. Pero kailangan mong makakonekta sa mismong router na nasa loob ng opisina ni Javier, dyan sa bahay mo. Hindi ito pwede sa labas ng network nila. Nang gabing iyon, matiyagang naghintay si Amelia. Tulad ng nakagawian, pumasok si Javier, humalik sa kanya, at nagpaalam na sa guest room matutulog dahil maraming trabaho. Nang makatiyak si Amelia na tulog na ang lahat ng tao sa mansyon, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Madilim ang pasilyo, tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagsisilbing gabay niya. Dumiretso siya sa home office ni Javier. Pinihit niya ang doorknob. Hindi nakakandado, masyadong kumpiyansa ang asawa niya dahil iniisip nitong wala nang pakialam ang asawa sa mundo. Umupo si Amelia sa harap ng computer ni Javier. Gamit ang isang maliit na USB na may dalang decryption program na itinuro ni Tita Elena, ikinabit niya ito sa CPU at sinimulang i-type ang mga codes. Mabilis ang tibok ng puso niya sa bawat pagpindot sa keyboard. Kung mahuhuli siya ni Doña Beatriz o Javier, tapos ang laro. Matapos ang ilang minuto, pumasok ang access. Bumuhos sa screen ang libu-libong files, bank transfers at mga kontrata ng kumpanya na hindi kailanman nakarating sa kanyang mesa noong siya pa ang CEO. Kinopya niya ang lahat patungo sa kanyang USB. Bago niya tuluyang hugutin ang flash drive, nakita niya ang isang folder na may pangalang Land Acquisitions 2022. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga deed of sale ng malalawak na lupain na pag-aari ng korporasyon ng kanyang ama. Ibinenta ito sa murang halaga sa mga kumpanyang pag-aari rin pala ng mga kapatid ni Doña Beatriz. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang nasa pinakailalim ng pahina. Nakapirma ang kanyang pangalan, Amelia Reyes. Isang malinaw at perpektong kopya ng kanyang pirma na idinikit sa isang kontratang hindi niya kailanman nakita.
Papatayin na sana niya ang computer nang biglang tumunog ang kanyang lihim na cellphone. Isang text mula kay Tita Elena ang pumasok. Amelia, nairan ko na sa system ang ilang files na nakuha ko kanina. Ang pagkawala ng pera ay hindi lang nagsimula nung nanganak ka. 3 taon na nilang binubomba ang kumpanya. At ang mga pirma mo sa mga papeles na yon, hindi lang si Javier ang may gawa. Napatitig si Amelia sa screen ng computer. Sa mismong pirma niya, may partikular na kurba ang letrang A sa dulo. Isang kurba na hindi kanya. Isang kurba na nakita na niya sa maraming birthday cards at sulat. Ang kurbang iyon ay pagmamay-ari ni Marisa. Ang malamig na liwanag ng monitor, ang tanging nagbibigay linaw sa madilim na opisina ni Javier. Ngunit mas nakakasilaw ang katotohanang nakalatag ngayon sa harapan ni Amelia. Tinitigan niya ang dokumento, isang kontrata ng pagbebenta ng lupain na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. At doon, sa mismong ibabaw ng kanyang nakalimbag na pangalan, ay isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanya. Pero hindi ito sa kanya. Hinaplos ng mga nanginginig niyang daliri ang screen ng computer. Ang letrang A na may kakaibang pilantik sa dulo, nakita na niya ito, ilang ulit na. Sa mga resibo ng mamahaling bag na binili ni Marisa, sa mga sticky notes nung college sila, isang micro-flashback ang dumaan sa isip ni Amelia. 2 taon na ang nakarating. Sobrang busy siya sa boardroom. Nagmamadali ang courier para sa isang padala. Inutusan niya si Marisa, na nooy bumibisita, na pirmahan ang receiving copy gamit ang pangalan niya. Kabisado ko na pirma mo, Ams. Ako na bahala, sabi nito noon nang natatawa. Ginamit ng kanyang best friend ang tiwala niya para pag-aralan kung paano siya nakawan. Hindi lang pala isang kabit si Marisa. Isa itong kasabwat. Isang kriminal na pumipirma ng mga peking dokumento para padaliin ang paglilipat ng yaman ng mga Reyes patungo sa bulsa ni Javier. Kusanang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Amelia. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng matinding panghihinayang sa sarili. Bakit siya naging ganoon kamanhid? Paano niyang hinayaan ang sarili niyang pamilya at ang nag-iisang kaibigan na babuyin ang lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang ama? Ang sakit ng pagtataksil ng kaibigan ay tila mas malalim paminsan kaysa sa asawa. Dahil si Marisa ang pinagsasabihan niya ng mga luha niya, ang kasama niyang pumili ng pangalan ng kanyang mga anak. At habang umiiyak siya kay Marisa tungkol sa mga stress sa trabaho, ito pala ang mismong babaeng nagtatanggal ng mga bricks sa pader ng kanyang korporasyon. Mabilis na ibinalik ni Amelia ang kanyang sarili sa ulirat. Pinunasan niya ang kanyang mga mata ng walang natitirang emosyon at maingat na binunot ang USB. Inayos niya ang lahat sa desk ni Javier upang walang mapansing na galaw bago siya tahimik na lumabas. Kinabukasan, sa hapagkainan, isang eksena na naman ng pagkukunwari ang naganap. Nakaupo si Amelia habang nagpapakain ng oatmeal nang lapitan siya ni Doña Beatriz. Amelia hiha, panimula ng matanda sa tunong mapagmalasakit. Ngunit may bahid ng pagmamando. Napansin ko na marami kang binibiling kung ano-ano online para sa kambal. Masyadong malaki ang limit ng black card mo. Delikado lalo na at hindi ka lumalabas at baka ma-scam ka. Ako na ang hahawak ng card mo para ma-monitor natin ang expenses. Magbibigay na lang ako ng cash kapag may kailangan ka. Ang itim na credit card na tinutukoy ng biyenan ay nakakonekta sa personal na savings account ni Amelia. Isa itong hakbang upang tuluyang putulin ang anumang pinansyal na kalayaan niya na gagawin siyang ganap na bilanggo sa sarili niyang bahay. Tiningnan ni Amelia ang biyenan. Kung noon ay ipaglalaban niya ito, ngayon ay alam na niya ang laro. Nagpakawala siya ng isang inosente at mahinang ngiti. Opo, ma, mahinang sagot ni Amelia habang kinukuha ang card mula sa kanyang pitaka at inaabot ito. Salamat po sa pag-iintindi. Minsan nga po nakakalimutan ko na kung ano ang binibili ko. Kayo na po ang bahala. Nagliwanag ang mga mata ni Doña Beatriz habang mabilis na kinukuha ang card. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang tama para sa inyo. Tumalikod ang matanda na may ngiti ng tagumpay. Hindi nito alam na isang linggo bago iyon, lihim nang tumawag si Amelia sa bangko gamit ang isa pang telepono at inutusan ang branch manager na matapat sa kanyang yumaong ama na ibaba ang credit limit ng black card sa pinakamababa nitong halaga at i-flag ito for suspicious activity kung gagamitin sa malalaking transaksyon.
hahayaan niyang mapahiya ang biyenan niya sa susunod nitong pag-shopping sa mga high-end boutiques. Bumalik si Amelia sa kanyang kwarto at nagpadala ng panibagong mensahe kay Tita Elena. Kalakip ang litrato ng peking pirma. Tita, si Marisa ang pumipirma ng mga peking kontrata. Hawak ko ang ebidensya. Maya-maya pa'y tumawag si Tita Elena. Amelia, pwede na natin itong idiretso sa pulis. Pwede nating ipakulong agad ang kaibigan mo. Hindi, tita, malamig at kalkuladong sagot ni Amelia habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan si Javier na kakarating lang at nagpapark ng sasakyan. Kung ipapakulong ko siya ngayon, madaling makalusot si Javier at ang biyenan ko. Ipapasa lang nila ang lahat ng sisi kay Marisa at sasabihing wala silang alam. Ano ang plano mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Hahayaan ko si Javier ang mismong magpapatay sa kanya. Kailangan kong gipitin ang kumpanya para mataranta sila. Kapag natakot si Javier na makulong, maghahanap siya ng isasakripisyo. At walang mas madaling isakripisyo kaysa sa babaeng ginamit lang niya. Amelia, delikado ang ginagawa mo. Mas delikado ako ngayon, tita. Ihanda niyo ang mga impormasyon. Isusumbong natin ang Apex Holdings sa Bureau of Internal Revenue bilang isang shell company. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ang kanyang 2 anak na mahimbing na natutulog sa kuna. Hinding-hindi niya papayagang lumaki ang mga ito na ang tingin sa kanilang ina ay isang mahinang babaeng nagpagamit at nagpadaya. Kung pamilya at kaibigan ang tingin ni na Javier at Marisa sa isa't isa habang niloloko siya, ipapakita ni Amelia kung gaano kabilis magtulakan sa bangin ang mga magnanakaw kapag pumasok na ang takot. Ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan para kay Amelia. Sa panlabas, siya pa rin ang misis na tila walang kibo, walang interes sa labas ng kwarto ng mga bata. Ngunit sa ilalim nito, siya ang puppet master na nagsisimula ng hilahin ang mga tali. Isang gabi, dumating si Javier mula sa opisina na tila bapasan ang buong mundo. Maluwag ang kanyang necktie, gusot ang buhok, at mabigat ang pagbagsak ng katawan sa sofa sa sala. Umupo si Amelia sa tabi niya, nag-aalok ng isang basong tubig na may halong kunwaring pag-aalala. Bakit parang pagod na pagod ka, Hon? Malambing at inosenteng tanong ni Amelia. May problema ba sa kumpanya? Uminom si Javier at pilit nang umiti, bagamat halata ang panginginig ng kanyang kamay. Wala naman, just minor issues sa ilang suppliers. Alam mo naman, hirap ang negosyo ngayon. Dahan-dahang tumango si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling maamo. Kaya siguro may tumawag sa akin kanina. Biglang natigilan si Javier. Ang baso ng tubig ay nanatiling nakabitin sa hangin bago tuluyang maibaba sa lamesa. Lumingon siya kay Amelia, ang mga kilay ay nagsalubong. Tumawag? Sino ang tumawag sa'yo? Isang opisyal daw mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Inosenteng sagot ni Amelia habang nag-aayos ng kumot sa kanyang hita. Hinanap kanila sa akin. Tinatanong nila kung kilala ko raw ba ang Apex Holdings. May iniimbestigahan daw silang tax evasion at money laundering cases sa mga shell companies dito sa Makati. At nakakabit daw ang pangalan mo roon bilang authorized signatory. Para bang binuhusan ng nagyayelong tubig si Javier? Namutla ang buong mukha niya at ang pawis sa kanyang noo ay mabilis na namuo. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko hindi ko alam at baka nagkakamali lang sila, patuloy ni Amelia na tila walang ideya sa bigat ng kanyang sinasabi. Kasi sabi ko, ang asawa ko ay isang napakabuting tao at hinding-hindi siya gagawa ng mga ganyang anomalya. Sabi ko rin, tawagan ka na lang sa opisina. Hindi na nakapagsalita si Javier. Biglang tumayo ito, muntik pang masagi ang baso ng tubig. Ako na ang bahala rito, baka scam lang yon. Magpapahinga lang ako sa guest room. May kailangan akong tawagan. Nagmamadaling umalis si Javier paitaas ng hagdan. Naiwan si Amelia sa sala. Ang kaninang inosenteng mukha niya ay napalitan ng isang malamig at matalim na ngiti. Sumandal siya sa sofa, pinapanood ang nagpapanik na asawa na tila isang daga na nahuli sa bitag. Hindi BIR ang tumawag, isang kilalang corporate lawyer na kakilala ni Tita Elena ang nagpadala ng pormal na sulat sa opisina ni Javier kaninang umaga. Nagrereklamo sa ngalan ng isang anonymous shareholder tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon ng Apex Holdings. Kailangan lang tiyakin ni Amelia na si Javier ay mapupuno ng takot
sa ideyang ang gobyerno na ang gumagalaw. Kinabukasan, habang nasa sala si Amelia at nagbabasa ng libro, binuksan niya ang kanyang lumang telepono at pinanood ang live feed mula sa isang maliit na hidden camera na ipinadala ni Tita Elena na inilagay ng isang matapat na janitor sa opisina ni Javier sa headquarters ng korporasyon. Sa screen, nakita niya si Javier na pabalik-balik sa paglalakad sa loob ng opisina. Maya-maya pa'y pumasok si Marisa. Wala na ang maarte at masayang kaibigan. Ngayon, bakas ang takot at pagkalito sa mukha nito. Ano bang problema, Javier? Bakit mo ako pinapunta rito ng madalian? Boses ni Marisa na umaalingaw-ngaw sa earpiece ni Amelia. Hindi sumagot si Javier. Lumapit ito kay Marisa at, walang ano-ano, isang malakas na sampal ang pinakawalan nito. Napasigaw si Marisa at napahawak sa kanyang pisngi, bumagsak sa sahig. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dahil bobo ka! Asik ni Javier, ang mukha ay namumula sa galit. Sino ang pinagsabihan mo tungkol sa Apex Holdings? Ha? May nagsumbong sa BIR. At ngayon, pinapa-audit ng mga shareholders ang lahat ng kontratang pinirmahan mo gamit ang pangalan ni Amelia. Wala akong sinasabihan, umiiyak na sagot ni Marisa. Ginawa ko lang ang inutos mo, sabi mo safe tayo, sabi mo pakakasalan mo ako kapag nakuha na natin ang lahat. Pakakasalan, isang malamig at mapang-asar na tawa ang lumabas mula kay Javier. Kung makukulong ako dahil sa kapabayaan mo, hinding-hindi mangyayari yon. Ayusin mo to, Marisa. Kung hindi, ikaw ang ipapakain ko sa mga pulis. Sa kabilang dulo ng linya, sa loob ng tahimik na sala ng mansyon, napanood ni Amelia kung paano gumuho ang mundo ng kanyang dating kaibigan. Ang babaeng nangarap na pumalit sa kanyang pwesto ay ngayoy umiiyak sa sahig, sinasampal at binabantaan ng lalaking inakala nitong mag-aahon sa kanya. Naramdaman ni Amelia ang unang sipa ng tagumpay, ngunit hindi ito nagdulot ng kaligayahan. Isang malamig na katotohanan lang ang napatunayan niya. Ang mga taong kayang magtaksil para sa pera ay walang katapatan kahit sa isa't isa. Maya-maya pa, nakatanggap siya ng isang litrato mula kay Tita Elena. Isang lumang kahon ng mga dokumento, may kalakip na mensahe. Amelia, natagpuan ko na ang safe deposit box na iniwan ng papa mo bago siya mamatay. May isang malaking lihim na kailangan mong malaman hindi lang tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa mismong araw na nakilala mo si Javier. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Amelia. Ang unang pine ay nakagat na ni Javier, ngunit tila may mas madilim pang katotohanan na naghihintay sa kanya. Isang katotohanang susubok sa kung gaano kalalim ang kakayahan niyang magalit. Kinabukasan, ang lumang kahon ng dokumento mula kay Tita Elena ay nai-deliver sa mansyon kasama ng mga kahon ng diapers upang hindi pagdudahan. Nang makapasok sa kanyang kwarto at masigurong nakakandado ang pinto, dahan-dahang binuksan ni Amelia ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila nagsisigaw ng mga sikretong matagal nang ibinao ng panahon. Sa loob, naroon ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang private investigation agency. Kinuha niya ito at nang mabasa niya ang petsa, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. August 14, 2018. 5 taon na ang nakarating. Iyon ang mismong buwan bago niya nakilala si Javier. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Amelia ang envelope. Inilabas niya ang mga litrato, bank slips, at isang mahabang report. Ang unang litrato ay nagpakita kay Doña Beatriz na nakasuot ng malaking sunglasses. Inaabot ang isang itim na briefcase sa isang lalaki sa loob ng isang madilim na parking lot. Tinitigan ni Amelia ang mukha ng lalaki. Parang kilala niya ito nang makita niya ang pangalan sa report na panganga siya. Rogelio Macaraeg, si Mang Roger, ang kanilang pinagkakatiwalaang family driver na umalis bigla matapos ang isang malaking aksidente. Binasa niya ang pahayag sa report at bawat salita ay parang isang punyal na ibinabaon ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Ang sasakyan ng anak ni Don Alejandro, Amelia, ay sinadyang sirain sa bahagi ng preno. Ayon sa transaksyon, binayaran ni Doña Beatriz Reyes si Rogelio Macaraeg ng PHP 500,000 upang isagawa ang sabotahe at idaan ang sasakyan sa tahimik na bahagi ng highway kung saan nakastandby na ang anak nitong si Javier Reyes upang maging tagapagligtas. Bumagsak ang papel mula sa mga kamay ni Amelia. Natulala siya sa pader.
Hindi isang aksidente ang pagkakasira ng sasakyan niya noon. Hindi itinadhana ng langit na dumaan si Javier ng panahong iyon para tulungan siya sa gitna ng ulan. Ibigay ang kanyang jacket at iuwi siya ng ligtas. Ang kanilang unang pagkikita, ang unang tibok ng kanyang puso, ang paniniwala niyang may isang lalaking handang magsakripisyo para sa kanya. Lahat ng iyon ay isang script. Isang palabas na pinunduhan ng matandang babaeng natutulog ngayon sa kabilang kwarto. Ngunit may mas masakit pa, kinuha ni Amelia ang susunod na pahina. Isang background check sa pamilya Reyes. Nakasulat doon na bago pa man niya makilala si Javier, ang mga Reyes ay baon na sa daan-daang milyong pisong utang dahil sa pagkalugi ng kanilang mga negosyo at pagkakagumon sa sugal ng yumaong asawa ni Doña Beatriz. Sila ay mga social climber na naghahanap ng mayamang pamilya na uutuin para sagipin sila sa pagkakalubog. At siya, si Amelia Reyes, ang kanilang perpektong biktima. Isang babaeng ulila sa ina, nag-iisa, uhaw sa pagmamahal ng isang pamilya. Diyos ko, garalgal na bulong ni Amelia, napasabunot sa sariling buhok habang tahimik na humagulgol sa sahig. Bawat alaalang naitabi niya sa kanyang puso bilang pinakamahalagang kayamanan. Ang kasal nila, ang unang halik, ang mga pangako ni Javier, ang mga araw na tinawag siyang anak ni Doña Beatriz. Lahat ng iyon ay maruruming kasinungalingan. Wala man lang ni 1% ng katotohanan. Ikinasal siya sa mga manlilinlang na walang ibang tingin sa kanya kundi isang ATM. Naramdaman ni Amelia ang pagkaubos ng kanyang buong pagkatao. 5 taon siyang naging sunod-sunuran, isinakripisyo ang kanyang kalusugan at kinabukasan para protektahan ang pamilyang ito. Ginawa niya ang lahat para lang masabing hindi siya nag-iisa. Ngunit ang totoo, simulat sa pool, nag-iisa lang siya sa gitna ng isang pugad ng mga buwitre. Napatitig siya sa kanyang singsing na kasal, ang singsing na sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahal. Humarap siya sa salamin. Habang umiiyak, marahas niyang hinubad ang singsing mula sa kanyang daliri. Gusto niya itong itapon, tapakan at durugin. Ngunit nang makita niya ang mukha ng dalawa niyang anak na mahimbing na natutulog, unti-unting humupa ang kanyang paghikbi. Pinalitan ito ng isang nakakatakot na katahimikan. Pinulot niya ang singsing, pinunasan ng mga luha niya. Hindi, malamig niyang bulong. Hindi ako iiyak nang dahil sa mga magnanakaw na to. Dahan-dahan niyang isinuot muli ang singsing, idiniin iyon hanggang sa halos bumaon at mag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Kailangan niyang suotin ang kadenang ito ng mas matagal pa, hanggang sa araw na pwede na niyang itali ito sa leeg nila. Hindi na lang pera ang kukunin niya. Kukunin niya ang lahat ng itinatangi nila, ang kanilang peking dangal at kalayaan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Kumurap si Amelia, mabilis na tinakpan ng mga kumot ang mga dokumento. Tiningnan niya ang asawa at muling ipinasok ang sarili sa karakter ng isang misis na baliw. Tiningnan ni Javier ang papel na naiwan sa kamay ni Amelia, ang huling pahina ng report. Naging alerto ang mata ng lalaki. Ano yan, Hon? Anong binabasa mo? Mabilis ang tibok ng puso ni Amelia. Imbes na matakot, binaliktad niya ang pahina. Sa likod ng papel, ginamit niya ang kanyang marker kanina para iguhit ang 2 stick figure at isang baby. Iniharap niya ito kay Javier. Nagpakawala ng isang inosente, malapad, at tila ngiti ng isang wala sa katinuan. Javier, tingnan mo, ako, ikaw, at ang mga bata. Tayong 2 to, di ba? Isang perpektong pamilya hanggang sa huli. Nakahinga ng maluwag si Javier. Akala niya kung ano na. Tiningnan niya si Amelia ng may halong pandidiri. Halatang naiirita sa tingin niyang kabaliwan ng asawa. Oo, Hon, tayong 2 yan. Magpahinga ka na nga. Umalis si Javier ng walang lingon likod. Naiwan si Amelia na nakangiti pa rin. Ngunit nang magsara ang pinto, ang ngiti ay nawala na parang bula. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Nagsimula na ang totoong laro. Ang takot ay parang isang sakit na mabilis kumalat. Sa loob ng sumunod na 4 na araw, naging kapansin-pansin ang pagbabago ng ihip ng hangin sa mansyon ng mga Reyes. Si Javier, na dating naglalakad ng tuwid at puno ng kumpiyansa, ay palaging nagmamadali, pawisan, at madalas na sumisigaw sa telepono sa madaling araw.
Si Doña Beatriz naman ay hindi na masyadong lumalabas ng kwarto, abala sa paggawa ng mga tawag sa kanyang mga kakilalang politiko na unti-unti na rin siyang iniiwasan. Lahat ng iyon ay dahil sa manipis na sobre mula sa Bureau of Internal Revenue na pinadala ng corporate lawyer ni Tita Elena. Opisyal na idineklara ang investigasyon laban sa Apex Holdings at ang deadline ng pagsusumite ng mga lehitimong kontrata ay nalalapit na. Isang tanghali, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa sala si Amelia, pumasok si Doña Beatriz. Bakas ang tensyon sa mukha ng matanda, ngunit pilit itong nag-aayos ng postura nang makita ang manugang. Amelia, hiha, magbihis ka at isama mo ang mga bata sa parke. Kailangan namin ni Javier ng tahimik na bahay. May malaking meeting siya kasama ang board mamaya. Utos ni Doña Beatriz. Tila inilalayo si Amelia sa mangyayari. Opo maamo, at parang walang isip na sagot ni Amelia. Ngunit hindi siya umalis. Nang makaakyat ang matanda, pumasok si Amelia sa isang maliit na storage room malapit sa hagdan at binuksan ang screen ng kanyang telepono kung saan nakakonekta ang hidden camera sa opisina ni Javier. Sa loob ng opisina, nandoon sina Javier, Doña Beatriz, at si Marisa. Ang kapaligiran ay mabigat. Nakaupo si Marisa sa sofa, umiiyak, hawak ang isang kopya ng supena mula sa BIR. Javier, paano to? Hagulgol ni Marisa, ang mukha ay basa ng luha. Pangalan ko at pirma ko ang nandito sa mga document na hiningi nila. Ikaw ang nag-utos sa akin na pirmahan lahat yan bilang representative ng Apex Holdings. Papasok ako sa kulungan dahil sa'yo. Naglakad-lakad si Javier, pilit pinipigilan ang sarili na sumabog. Sumandal si Doña Beatriz sa desk ng anak, malamig na nakatingin kay Marisa. Huwag kang sumigaw sa bahay ko, Marisa, banta ni Doña Beatriz. Ginusto mo rin ito. Kumita ka sa bawat kontratang pinirmahan mo. Pero hindi ko alam na aabot sa gobyerno, ganting sigaw ng nakababatang babae. Humarap siya kay Javier at lumuhod. Humawak sa pantalon nito. Javier, please? Sabi mo may kakilala ka sa loob. Ayusin mo to, pakasalan mo ako ngayon para magkaroon ako ng legal protection bilang pamilya mo. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang namayani. Tiningnan ni Javier ang babaeng nasa paanan niya, ang parehong babaeng tinawag niyang babe habang naghihingalo si Amelia sa ospital. Wala nang bakas ng pagmamahal o pagnanasa. Isang malamig na pandidiri na lamang ang makikita sa mga mata nito. Pakasalan? Malamig na ulit ni Javier. Kinuha niya ang isang nakahandang manipis na dokumento mula sa kanyang desk at inihagis ito sa mukha ni Marisa. Pirmahan mo yan. Dali-daling pinulot ni Marisa ang papel. Binasa niya ang nilalaman. Isa itong sworn statement na umaako sa buong responsibilidad sa lahat ng illegal transactions ng Apex Holdings. Idinedeklara na kumilos siya nang walang pahintulot mula kay Javier o sa korporasyon ni Amelia. Isang kumpletong confession na automatikong magpapadala sa kanya sa kulungan. Ano to? Nanginginig na tanong ni Marisa. Gagawin mo akong fall guy. Isasakripisyo mo ako? Wala akong ibang choice, Marisa, sigaw ni Javier. Sa wakas ay sumabog na ang kanyang galit. Ako ang mukha ng korporasyon. Kung idadawit mo ako, babagsak tayong lahat. Kung pipirmahan mo yan, maipapalabas natin na ikaw lang ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala, magbabayad ako ng pinakamagaling na abogado para sa'yo. 1 taon ka lang siguro sa loob, baka nga probation lang. Paglabas mo, bibigyan kita ng pera. Buhay reyna ka na. Sinungaling! Tili ni Marisa, tinapon ng papel. Ayoko, hindi ako pipirma. Kapag kinulong nila ako, isasama ko kayong mag-ina. Sasabihin ko sa pulis ang tungkol sa mga peking pirma at sasabihin ko kay Amelia na kabit mo ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisa, hindi galing kay Javier kundi kay Doña Beatriz. Gawin mo at titingnan ko kung sino ang maniniwala sa isang kabit na magnanakaw laban sa pamilya Reyes. Puno ng kamandag na sabi ng matanda. Kung hindi mo pipirmahan yan, titiyakin ko na hindi ka aabot ng buhay hanggang presinto. Akala mo ba kaya mong tapatan ang kapangyarihan ng pamilya ko? Sa loob ng storage room, habang pinapanood ang tagpo, nakangiti si Amelia. Ang banta ng kapangyarihan at koneksyon ng mga Reyes. Isang ilusyong ipinagmamalaki ng mga taong wala namang sariling pera, kundi ang ninakaw lang nila. Natatapos ang eksena sa loob ng opisina. Dahil sa matinding takot, umiiyak na pumirma si Marisa sa affidavit.
Pagkatapos, sa pilitan siyang pinalabas ng mansyon ni Javier, isiniksik sa isang sasakyan na magdadala sa kanya di umano sa isang safe house. Nakatingin si Amelia sa labas ng bintana habang papalayo ang sasakyan. Alam niyang hindi safe house ang pupuntahan ni Marisa, kundi isang bitag para tuluyan na siyang ilaglag ni Javier sa batas. Nakuha na ni Javier ang papeles, wala nang halaga ang kaibigan niya. Kinuha ni Amelia ang kanyang sikretong cellphone. Binuksan niya ang messaging app at nag-type sa isang numero na hindi nakasave, ngunit kabisado niya ang bawat digit. Numero iyon ni Marisa. Ang lalaking kayang magpakulong sa'yo para iligtas ang sarili niya ay hindi gagastos ng milyones para sa abogado mo. Kapag nasa kulungan ka na, wala ka ng halaga sa kanya. Handa ka bang mabuhok sa loob habang siya at ang asawa niya ay masayang nagpapatakbo ng kumpanya? May huli kang baraha, Marisa. Gamitin mo ngayon, bago mahuli ang lahat. Pinindot niya ang send. Hindi niya isasakripisyo si Marisa bilang tulay para makulong sina Javier. Hahayaan niyang ang kabit mismo ang magubusan ng lahi. Kapag sinimulan ng aso ang pagkagat sa sarili nitong may-ari, sisiguraduhin ni Amelia na nanonood siya sa unahan, na may hawak na pamalo sakaling may makaligtas. 3:00 ng hapon, habang nag-iisa si Amelia sa nursery at tinitiklop ang mga damit ng kambal, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagbusina mula sa labas ng gate ng mansyon. Sinundan ito ng boses ng babaeng sumisigaw, nakikipagtalo sa mga security guard. "Bitiwan niyo ako, papasukin niyo ako, Javier, Amelia." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Amelia. Inayos niya ang huling lampin, inilapag iyon sa drawer at naglakad palabas ng kwarto. Ang isinend niyang text message ay gumana gaya ng inaasahan. Tumakbo si Marisa pabalik imbes na magtago sa safe house na inihanda ni Javier. Bumaba si Amelia patungo sa sala, tamang-tama sa pagbukas ng malaking pinto. Hinawi ni Marisa ang 2 gwardya at tuluyang nakapasok sa loob. Gulo-gulo ang kanyang buhok, sira ang make-up dahil sa luha, at nanginginig ang buong katawan. Sakto namang nagmamadaling lumabas si Javier mula sa kanyang opisina. Kasunod, si Doña Beatriz. "Anong ginagawa mo rito?" Asik ni Javier, ang mukha ay namumula sa galit at pagkabigla. Agad niyang nilingon si Amelia na nakatayo malapit sa hagdan, nakatingin ng inosente sa kanilang lahat. "Amelia, pumasok ka sa kwarto." Ngunit hindi gumalaw si Amelia. Sa halip, nagpakawala siya ng maikling paghikbi at lumapit ng bahagya. "Anong nangyayari hon? Bakit ganyan ang itsura ni Marisa?" Bago pa man makasagot si Javier, humarap si Marisa kay Amelia. Lumuhod sa harap nito at humagulgol ng malakas. "Amelia, tulungan mo ako please. Ayoko pang makulong. Sila Javier at ang biyenan mo, idinidiin nila ako. Sila ang umutos sa akin na pirmahan lahat ng dokumento para nakawin ang pera ng kumpanya mo." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Nagigting ang panga ni Javier habang si Doña Beatriz ay nanlilisik ang mga mata. Inaasahan ni Marisa na magugulat, magwawala, at iiyak si Amelia dahil sa revelasyon. Inaasahan niyang gagamitin ng kaibigan ang pagiging mahina nito para umiyak sa kanya at kampihan siya laban sa mga Reyes. Ngunit walang luha sa mga mata ni Amelia. Sa halip, umatras si Amelia ng isang hakbang, tumingin kay Marisa ng may malamig, blangko, at tila nakapangingilabot na kalmado. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya ang babaeng nasa paanan niya na parang isang insekto. "Amelia, naniwala ka naman sa babaeng yan? Nababaliw na yan," sigaw ni Javier, lumapit upang hilahin si Marisa patayo. "Guardia, ilabas niyo tong babaeng to." "Hindi, bitawan niyo ako," pumiglas si Marisa at dinuro si Javier. "Sasabihin ko lahat. Amelia, kabit ako ng asawa mo. Matagal na, noong araw na nanganak ka ng mag-isa sa ospital, magkasama kami sa hotel. Niloloko ka lang nila." Natigilan ang mga gwardya. Tiningnan nila ang kanilang amo, naghihintay ng utos. Humarap si Javier kay Amelia, bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Hon, huwag kang maniwala sa kanya. Desperada lang siya kasi makukulong siya dahil sa pagnanakaw. Ako? Magkakaroon ng kabit? Alam mong mahal na mahal kita." Huminga ng malalim si Amelia. Naglakad siya palapit kay Marisa. Hinawakan niya ang baba nito at dahan-dahang inangat upang magtama ang kanilang paningin. Kabit, malambing ngunit nakakikilabot na bulong ni Amelia, ang boses ay sapat lang para marinig ng lahat sa kwarto.
Sa tingin mo, hindi ko alam? Natigil sa pag-iyak si Marisa. Lumaki ang mga mata nito. Ano? Sa tingin mo ba, nung nanganak ako habang kausap kayo ni Javier sa telepono, hindi ko narinig ang boses mo? Binitawan ni Amelia ang baba ni Marisa at tumayo ng tuwid. Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging mahina at baliw-baliwan. Alam ko ang lahat, Marisa. Ang pagtataksil nyo, ang pagnanakaw nyo, at ang mga piking pirma mo. Umungol sa takot si Marisa. Napagtantong hindi siya nagpunta para humingi ng tulong, kundi nag-deliver ng sarili sa mismong impyerno. Amelia, nanginig ang boses ni Javier. Anong pinagsasasabi mo? Hindi pinansin ni Amelia si Javier. May kinuha siyang isang maliit na device mula sa bulsa ng kanyang palda, isang recorder, at pinindot ito. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses mula sa recording. Ang mismong sigawan ni Javier at Marisa sa loob ng opisina kanina. Kasama ang pag-amin nila sa mga ilegal na kontrata at pikeng pirma. Nakabukas ang pinto ng opisina noong mga oras na iyon at sapat na iyon para ma-record ni Amelia mula sa labas ang buong pag-uusap. Namutla si Doña Beatriz, tila napako sa kanyang kinatatayuan. Akala niyo ba mabubulag niyo ako habang buhay? Malamig na sabi ni Amelia. Hinding-hindi ko tutulungan ang magnanakaw na tulad mo, Marisa. Sakto namang tumunog ang malakas na sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang 3 pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, na inalerto ni Tita Elena kanina pa. Sino po si Marisa Santos? Tanong ng isang opisyal, hawak ang isang warrant. May warrant of arrest po kami laban sa inyo para sa falsification of public documents at estafa. Base na rin sa isinumiti niyong sworn affidavit kanina. Napasigaw si Marisa habang nilalapitan ng mga pulis. Pinusasan siya, pilit na nagpupumiglas. Hindi, Javier, tulungan mo ako. Kasabwat ka, sinunod ko lang siya. Siya ang utak nito. Wala akong kinalaman dyan. Mabilis na sagot ni Javier, inilalayo ang sarili. Ang babaeng yan ay isang kriminal at pinipilit sirain ang pamilya ko. Kinaladkad si Marisa palabas, umiiyak, isinusumpa ang pangalan ni Javier at Amelia, habang nawasak ang lahat ng ambisyon niyang maging isang mayaman at asawa ng isang CEO. Nang makaalis ang mga pulis, bumaling si Javier kay Amelia. Nanginginig ang mga kamay nito, pilit na lumalapit. Hon, babe, nagkamali ako, pero nakita mo naman, itinapon ko siya. Ikinulong ko siya para sa pamilya tayo. Isang malakas, buong-buong sampal ang pinakawalan ni Amelia. Sapat upang mapatabingi ang mukha ni Javier at mag-iwan ng mapulang marka. Huwag mong dungisan ang salitang pamilya gamit ang madumi mong bibig, malamig na utos ni Amelia. Tiningnan niya sina Javier at Doña Beatriz nang may matinding pandidiri. Hindi pa tapos ang laban. Nakalusot man si Javier sa pag-aresto ngayon gamit si Marisa. Alam ni Amelia na may susunod na hakbang ang mag-ina para isave ang kanilang mga sarili at ang kumpanya. Ngunit hindi na siya magtatago sa likod ng pagkabaliw. Simula ngayon, haharapin niya sila ng harapan at titiyakin niyang wala silang matatakbuhan. Ang sampal ni Amelia ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Hawak ni Javier ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa ginawa ng asawang, dati laging yumuyuko sa kanya. Amelia, galit na sigaw ni Doña Beatriz, tuluyang tinanggal ang maskara ng mapagmahal na biyenan. Wala kang karapatang sakta ng anak ko sa loob ng pamamahay ko. Humarap si Amelia sa matanda, walang kahit anong bakas ng takot. Pamamahay niyo, paalala lang ma, ang binabayad sa mortgage ng mansyong ito ay nagmumula sa joint account namin ni Javier, na pinopondohan ng kumpanya ng papa ko. Huwag kayong umaktong reyna sa kastilyong ninakaw niyo lang. Nanginig ang panga ni Doña Beatriz, hindi nakasagot. At ikaw, bumaling si Amelia kay Javier na mukhang asong na corner. Huwag kang magpakampante dahil lang si Marisa ang kinulong. May hawak na ang BIR ng original documents ng mga shell companies mo. Kapag napatunayang ikaw ang authorized signatory sa transfers, susunod ka kay Marisa. Tumalikod si Amelia at naglakad paakyat sa hagdan. Iniwan niya ang mag-ina na parehong namumutla at nanginginig sa galit at takot. Kailangan niya ng konting pahinga bago ang pinal na pag-atake. Kinabukasan, naging mas agresibo ang kilos ng mag-ina. Kinansela ni Javier ang lahat ng kanyang appointment at nanatili sa mansyon,
kasama ang kanyang abogado at si Doña Beatriz. Nagkulong sila sa opisina, nag-uusap ng pabulong, hindi alam na nakikinig si Amelia sa pamamagitan ng hidden camera. Hindi sapat ang affidavit ni Marisa, sabi ng abogado ni Javier, si Attorney Vargas. Kahit inako niya ang pagpirma, hahanapin pa rin ng BIR kung saan napunta ang 50 milyong piso. At dahil ikaw, Javier, ang nag-approve ng transfer mula sa joint account, madali kang madidiin sa money laundering. Anong kailangan nating gawin? Kinakabahang tanong ni Javier. Umiinom ng alak kahit tanghaling tapat. Kailangan nating patunayan na may ibang nag-process ng pera sa loob ng kumpanya nang hindi mo alam. Isang tao na may access sa mga account at may kapangyarihang mag-ilipat ang pera patungo sa mga dummy accounts. Tumahimik ang kwarto. Maya-maya'y nagsalita si Doña Beatriz. Si Carla, malamig na mungkahi, ng matanda. Siya ang pinangalanan natin bilang treasurer ng 2 dummy corporations, 'di ba? At siya ang nagpo-process ng mga disbursement natin. Pwede nating sabihin na siya ang kumilos mag-isa dahil sa matinding pangangailangan at nagamit lang ang access mo, Javier. Nanlaki ang mga mata ni Javier, ngunit hindi siya tumutol. Pero ma'am, makukulong si Carla. Kapatid ko siya. Javier, pamilya tayo. At bilang pamilya, kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya para sa nakatatanda niyang kapatid. Ikaw ang haligi ng mga Reyes. Kapag nakulong ka, sira tayong lahat. Maiintindihan iyon ni Carla. Kakausapin ko siya mamaya, matigas at walang awang desisyon ng matanda. Sa loob ng nursery, nakagat ni Amelia ang kanyang labi nang marinig iyon. Ang pamilya na laging ginagamit ni Doña Beatriz na sandata laban sa kanya, ngayon ay gagamitin para isakripisyo ang sarili nitong dugo at laman. Ganoon sila kasakim. Nang hapong iyon, umuwi si Carla mula sa opisina. Mukhang pagod at balisa ang dalaga. Alam niya ang nangyari kay Marisa at batid niyang nag-iimbestiga na ang gobyerno. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Sumunod si Amelia ng tahimik at tumayo sa labas ng nakabukas na pinto. Nagtatago sa anino ng pasilyo. Ma, anong gagawin natin? Kinulong si Marisa kanina. Natatakot ako, umiiyak na sumbong ni Carla. Ang dami kong pinirmahang checks para sa mga accounts ninyo ni Kuya. Hinawakan ni Doña Beatriz ang mga kamay ng anak. Carla, anak, makinig ka ng mabuti. Kailangan natin iligtas ang kuya mo. Papaano? Kailangan mong aminin sa mga pulis na ikaw ang naglipat ng 50 milyong piso. Na ikaw ang nakipagsabwatan kay Marisa nang walang kinalaman ng kuya mo. Umurong si Carla, pilit binabawi ang kanyang mga kamay. Ma, anong sinasabi mo? Makukulong ako. Kayo ni kuya ang nagutos sa akin na gawin yon. Carla, huwag kang maging makasarili. Biglang tumaas ang boses ng matanda. Inilabas ang pamilyar na pananakot. Kuya mo yan, siya ang bumubuhay sa atin. Utang na loob mo sa kanya kung bakit ka nakapag-aral sa magandang eskwelahan at nakakabili ng gusto mo. 1 taon ka lang siguro sa loob, aayusin ni kuya mo. Pero kapag siya ang nakulong, paano na ang dangal natin? Paano na tayo? Naiwan si Carla na umiiyak ng walang tunog. Hindi makapaniwala na ang ina niya mismo ang nagtutulak sa kanya sa bangin. Anak mo rin ako, bakit ako ang kailangang isakripisyo niyo palagi? Dahil babae ka, si Javier ang nagdadala ng apelyido natin. Mariing sagot ni Doña Beatriz. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng kama. Pirmahan mo yan bago dumating ang mga pulis bukas. Kung totoong mahal mo ang pamilyang to, gagawin mo yan. Umalis ang matanda. Iniiwan ng anak na gumuguho ang mundo. Nang matiyak na ligtas ang pasilyo, pumasok si Amelia sa loob ng kwarto ni Carla. Nagulat ang dalaga at mabilis na pinunasan ang mga luha nito. Ate Amelia! Nilapitan siya ni Amelia, hindi na nagkunwari. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng matinding awa, ngunit may kasamang lakas. Ibinaba ni Amelia ang isang maliit na sobre sa tabi ng folder na iniwan ng matanda. Ano to? Nanginginig na tanong ni Carla. Plane ticket papuntang Canada at pangalan ng pinakamagaling na defense lawyer na binayaran ko na. Tahimik na sagot ni Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Pinagtakpan ko sila. Nagnakaw rin ako sa'yo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng nagagamit sa pangalan ng utang na loob, sabi ni Amelia. Tinitigan ng diretso ang emosyonal na emosyon ng dalaga. Carla, sa kanila, hindi ka anak. Hindi ka kapatid.
Isa ka lang reserbang buhay para kay Javier. Ngayon, mamili ka. Pipirmahan mo yung papel at mabubulok ka sa kulungan para sa kasalanang hindi iyo, o tutulungan mo akong tapusin ang kasamaang ito at bawiin ang sarili mong kalayaan. Tumitig si Carla sa plane ticket. Pagkatapos ay sa dokumentong naglalaman ng kanyang pag-amin. Humagulgol siya ng tuluyan, hindi na kinaya ang bigat ng pamilyang pilit siyang dinudurog. Ano ang kailangan kong gawin, ate? Tanong ni Carla, pinalitan ng takot ng isang desperadong desisyon na lumaban. Tahimik ang kwarto ni Carla maliban sa mahihinang hikbi niya. Hawak ng dalaga ang plane ticket at nakatingin kay Amelia na parang ngayon lang nakakita ng tunay na kakampi. Kailangan ko ang buong katotohanan, Carla, kalmadong utos ni Amelia. Lahat ng orihinal na dokumento na pinatago nila sa'yo at anumang ebidensyang magpapatunay na si Javier at ang mama mo ang nasa likod ng pagnanakaw. Pinunasan ni Carla ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Lumapit siya sa kanyang cabinet, inalis ang mga nakasalansan na damit sa pinakailalim at kinuha ang isang maliit na fireproof lockbox. Gamit ang susi mula sa kanyang kwintas, binuksan niya ito. Inilabas ni Carla ang isang itim na flash drive at isang makapal na ledger. Ito, nanginginig na iniabot ni Carla ang mga ito kay Amelia. Nandyan sa ledger ang lahat ng pera na pumasok sa mga accounts ni kuya at mama mula sa mga peking kumpanya. Kasama na riyan yung 50 milyong piso na nilipat nila nung gabi na nasa ospital ka. Tinanggap iyon ni Amelia, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa kapatid ng asawa. At ang flash drive? Yumuko si Carla, tila nahihiya sa sariling pamilya. Voice recorder yan. Noong nakita kong lumalaki na ang perang kinukuha nila, natakot ako. Bawat meeting nila sa opisina na pinapapasok nila ako para mag-take down notes at mag-process ng checks. Palihim kong nire-record. Naisip ko, baka sakaling kailanganin ko para protektahan ang sarili ko kapag dumating ang araw na to. Protektahan ang sarili niya, napagtanto ni Amelia na kahit si Carla ay alam sa kaibuturan ng puso nito na darating ang araw na ipagkakanulo siya ng sarili nitong dugo. Ganoon katuso ang mga Reyes, walang nagtitiwala kahit sa isa't isa. Salamat, Carla, mahinang sabi ni Amelia. Inipit ang flash drive sa kanyang palad. Umalis ka na mamayang gabi. Nakaayos na ang sundo mo papunta sa airport. Kapag nasa Canada ka na, kakausapin ka ng abogado ko. Magsisilbi kang state witness, pero babaguhin ang pangalan mo. Ate Amelia, hinawakan ni Carla ang braso niya, umiiyak. Patawarin mo ako. Alam kong mali ang ginawa ko nung nanahimik ako. Patawarin mo ako. Napatitig si Amelia sa mga kamay na nakahawak sa kanya. 5 taon siyang naniwalang kapatid ang turing sa kanya ni Carla. Ngunit nagawa nitong manahimik habang niloloko siya. Ngunit sa huli, ang pagmamahal, kapatawaran, at hustisya ay madalas hindi madaling paghiwalayin. Dahan-dahang hinaplos ni Amelia ang buhok ni Carla. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay ng libre, Carla. Pinapatunayan ito. At sa pagbigay mo nito sa akin, pinatunayan mong hindi ka katulad nila. Nang gabing iyon, umalis si Carla sakay ng isang unmarked car habang mahimbing na natutulog sina Javier at Doña Beatriz. Wala silang kaalam-alam na ang reserbang buhay na gusto nilang isakripisyo ang mismong magbabaon sa kanila sa hukay. Kinabukasan ng umaga, isang pambihirang eksena ang sumalubong kay Amelia sa hapagkainan. Nakasuot ng mamahaling suit si Javier. Si Doña Beatriz naman ay nakasuot ng kanyang pinakamagarbong perlas. Nag-uusap sila na parang walang problemang nagaganap, tila nakaisip ng paraan para makalusot sa batas. Good morning, hon, bati ni Javier. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha nang makita si Amelia na bumababa ng hagdan. Nasaan si Carla? Hindi ko siya makita sa kwarto niya. Hindi ko alam. Baka maagang pumasok sa opisina. Walang ganang sagot ni Amelia, umupo at humigop ng kape. Hayaan mo na siya, marahil ay naiintindihan na niya ang responsibilidad niya sa pamilya. Kampanteng sabi ni Doña Beatriz bago bumaling kay Amelia. Amelia, magbihis ka mamaya. Sasama ka sa opisina. Natigilan si Amelia, ngunit mabilis na itinago ang interes. Bakit po? May ipinatawag akong emergency board meeting, matapang na deklara ni Javier. Napag-isipan namin ni Mama na dahil sa investigasyon ng BIR, nagawa-gawa lang naman ni Marisa para siraan ako. Kailangan nating protektahan ang kumpanya. At the same time,
nakikita naming hindi ka pa rin nakaka-recover sa postpartum depression mo. Huminto si Javier, tiningnan si Amelia mula ulo hanggang paa na may halong awa at panghahamak. Kaya sa meeting mamaya, iboboto ng board ang formal na pagtanggal sa'yo bilang chairman. At ako ang uupo bilang kapalit mo. Gusto ni Amelia na matawa ng malakas. Ang kapal ng mukha ng mag-ina. Kahit patungo na sila sa kulungan, ang ambisyon pa rin nilang agawin ang pwesto niya ang inuuna nila. Alam ni Amelia ang plano ni Javier. Kung siya ang chairman, magkakaroon siya ng kumpletong kapangyarihan sa mga legal team ng kumpanya at maaari niyang impluwensyahan ang investigasyon ng BIR. Ngunit pinanatili ni Amelia ang kalmadong mukha. Yumuko siya, tila tinatanggap ang pagkatalo. Kung yan ang makakabuti sa pamilya at sa mga bata, sige Javier. Sasama ako mamaya. Nagliwanag ang mukha ni Javier. Lumapit ito at hinalikan si Amelia sa no. That's my good wife. Don't worry, aalagaan kita. Nang mag-isa na lang si Amelia, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang misis na nabulag ng pag-ibig, ang babaeng pumayag na yurakan ang sariling dangal, patay na. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagpadala ng mensahe kay Tita Elena. Tita, mag-uumpisa na ang board meeting ng 2 p.m. Sabihan mo si Atajas Villarreal, isama na rin niya ang CIDG at BIR sa opisina. Oras na para ipukpok ang martilyo. Pagdating ng hapon, pumasok si Amelia sa malaking glass door ng kumpanya kasama sina Javier at Doña Beatriz. Huling beses siyang nandoon ay bago pa siya manganak. Marami sa mga empleyado at board members ang nakatingin sa kanya nang may awa. Alam ang chismis tungkol sa depresyon niya at ang nalalapit niyang pagkasibak. Pumasok sila sa boardroom. Nandoon na ang 7 miyembro ng board. Si Javier ay agad na pumunta sa kabisera, ang pwestong palaging inuupuan ng ama ni Amelia. Salamat sa pagdalo, panimula ni Javier. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nandito tayo para formal na ilipat ang pamumuno ng kumpanya, para na rin sa kapakanan at kalusugan ng asawa ko na si Amelia. May inilabas siyang isang dokumento. Ito ang board resolution. Kapag pinirmahan natin ito, formal na akong uupo bilang chairman and CEO. Nagkatinginan ang mga board members. Bago pa man may makahawak ng ballpen, dahan-dahang tumayo si Amelia mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Wala na ang nakayukong postura, wala na ang nanlulumong mga mata. Tiningnan ni Amelia ang bawat isa sa kanila. Huwag ninyong pirmahan yan dahil ang lalaking nakaupo sa pwesto ng ama ko ay isang kriminal. Huminto ang paghinga ng buong boardroom. Ang mga mata ng mga direktor ay palipat-lipat kay Amelia at Javier. Bumakas ang pagkabigla sa mukha ni Javier, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapagpasensyang ngiti, tulad ng isang taong nakikipag-usap sa isang baliw. Amelia, hon, ano bang sinasabi mo? Malambing, ngunit mariing saway ni Javier, tumayo at akmang lalapitan ng asawa. Nababaliw ka na naman ba? Heto, uminom ka muna ng tubig. Mga sir, pagpasensyahan niyo na ang asawa ko. Matindi pa rin ang postpartum depression niya. Huwag mo akong hawakan, malamig at matalim na utos ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw, ngunit may taglay itong awtoridad na nagpabalik kay Javier sa kanyang kinatatayuan. Kinuha ni Amelia ang isang remote control mula sa kanyang bulsa at itinutok sa malaking projector screen sa likod ni Javier. Sa isang pindot, umilaw ang screen. Bumungad sa buong boardroom ang isang malaking spreadsheet. Ito ang ledger na ibinigay ni Carla. Nagpapakita ng lahat ng pera na ibinawas mula sa kumpanya. Nanginig ang mga tuhod ni Javier nang makita ang dokumento. Saan mo nakuha yan? Mula sa mga joint accounts natin, naglabas ka ng mahigit 200 million pesos sa loob ng 3 taon. Ibinuhos mo ito sa mga shell companies ng nanay mo. Kalmadong paliwanag ni Amelia, inililipat ang mga slides. Ginamit mo si Marisa para pikein ang pirma ko sa mga bentahan ng lupa. At noong gabing nanganak ako, nilimas mo ang emergency fund ng kumpanya. Nagkagulo ang mga board members. Totoo ba ito, Javier? Sigaw ng isa sa pinakamatandang direktor. Hindi! Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan! Nanggagalaiting sigaw ni Doña Beatriz mula sa gilid. Inimbento niya yan para siraan ang anak ko dahil nababaliw siya sa selos. Gawa-gawa? Isang mapait ngunit tagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Inilabas niya ang itim na flash drive.
Gusto niyo ba ng mas malinaw na ebidensya? Isinaksak niya ito sa laptop sa mesa. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang boses mula sa huling meeting ng mag-ina at ni Carla. Ma, makukulong si Carla, kapatid ko siya. Boses yon ni Javier. Kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya. Kapag nakulong ka, sira tayong lahat. 1 taon ka lang siguro sa loob, aayusin ni kuya mo. Ang nakakapanindig balahibong tinig ni Doña Beatriz. Napasandal si Doña Beatriz sa pader, namumutla. Tila nawala ng hininga nang marinig ang sarili niyang boses. Nakita ng lahat sa kwarto kung gaano kasahol ang pagkatao ng mag-inang Reyes. Si Carla ang nagbigay sa akin yan, pagtatapat ni Amelia. Dahil hindi niya kayang maging bahagi ng kahayupan ninyo, akala ninyo kaya ninyong bilhin ang lahat ng tao gamit ang pera at utang na loob. Pero kahit kailan, hindi mo pwedeng takpan ng ginto ang isang nabubulok na budhi. Nawala ang poise at yabang ni Javier. Ang asong na corner ay nagpakita ng pangil. Sumugod siya patungo kay Amelia. Hayop ka, sinira mo ang pamilya ko. Pinatay kita sa trabaho pero hindi ka pa rin nakontento. Bago pa man makalapit si Javier, bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 3 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Kasunod si Atsiner Villarreal, ang matandang abogado ng pamilya na matapat sa yumaong ama ni Amelia. Javier Reyes, matigas na anunsyo ng pulis na may hawak na papel. May warrant of arrest kami laban sa inyo para sa patong-patong na kaso ng qualified theft, falsification of public documents, at money laundering. Tumalikod ang pulis at hinarap din ang matandang babaeng nakasandal sa pader. Doña Beatriz Reyes, arestado rin kayo bilang kasabwat. Hindi niyo ako pwedeng hulihin? Hindi niyo ba ako kilala? Nagwawalang sigaw ni Doña Beatriz habang pilit inilalayo ang kanyang mga kamay sa posas. Amelia, walang utang na loob. Inalagaan kita, minahal kita na parang tunay na anak. Humakbang si Amelia palapit sa biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang luha, walang awa. Inalagaan, binayaran mo ang driver ko na sirain ang preno ng sasakyan ko. 5 taon na ang nakarating para maging asawa ko ang anak mo, mariing sagot ni Amelia. Ang huling sikreto ay ibinunyag na niya. Gumuho ang mundo ni na Javier at Doña Beatriz nang marinig iyon. Alam na ni Amelia ang lahat. Kaya huwag niyong sabihin sa akin ang salitang pamilya, pabulong, ngunit matalim na pagtatapos ni Amelia. Dahil ang pamilya ko, ang tunay na pamilya ko, ay ang 2 anak na iniwan kong nakikipaglaban sa kamatayan habang kayo, ninanakawan ako. Isinabit ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni na Javier at Doña Beatriz. Kinaladkad sila palabas ng boardroom. Sa pagdaan nila sa pasilyo, lahat ng empleyado ay nanunood. Ang dangal na labis na iningatan ni Javier ay nawasak sa harap ng buong kumpanya. Ang pampublikong hiya na kanyang kinatatakutan ay naganap. Naiwan si Amelia sa loob ng tahimik na kwarto. Tiningnan niya ang mga direktor na lahat ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang paningin dahil sa takot. Huminga ng malalim si Amelia, inaayos ang kwelyo ng kanyang vest. Lumapit siya sa kabisera ng mesa, ang pwestong ninakaw sa kanya, ang pwestong pag-aari niya. Umupo siya, diretso ang likod, at tiningnan sila ng may autoridad. Tapos na ang palabas, kalmadong utos ni Amelia. Ihanda ninyo ang mga papeles para sa muling pagsasaayos ng kumpanya. Marami pa tayong trabaho. Ang tunog ng bakal na pintuan na sumasara ay mas mabigat pa kaysa sa anumang hatol. Sa loob ng visiting room ng City Jail, nakaupo si Doña Beatriz. Wala na ang mamahaling perlas, ang makapal na make-up, at ang taas noong tindig na palagi nitong dala. Nakasuot ito ng kupas na kahel na uniforme. Ang buhok ay gulo-gulo, at ang mukha ay tumanda ng 10 taon dahil sa puyat at kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng salamin, nakaupo si Amelia, kalmado, malinis at walang bahid ng puot. Isang larawan ng babaeng tuluyan ng lumaya. Kinuha ni Doña Beatriz ang telepono sa gilid ng salamin. Ang mga kamay ay nanginginig. Amelia, umiiyak na simula ng matanda. Parang awa mo na, bawiin mo ang kaso. Nahihirapan si Javier doon sa kabila. Binubugbog siya ng mga preso dahil nalaman nilang mayaman siya. Wala na kaming pera pambayad ng protection. Pamilya pa rin tayo, manugang pa rin kita. Tiningnan lamang siya ni Amelia. Hindi nagbago ang ekspresyon nito, walang ngiti ng tagumpay, walang luha ng awa.
Ang pamilya ay hindi isang negosyo na ginagamit para isalba kayo sa pagkakalubog, ma. Tahimik, ngunit malamig na sagot ni Amelia. Ang pamilya ay hindi ibinebenta ang dangal para lang sa 50 milyon. Diyan kayo nabibilang ngayon, sa lugar kung saan hindi ninyo mabibili ng pera at kasinungalingan ang mga tao. Wala kang puso, demonyo ka, biglang nagbago ang tono ni Doña Beatriz. Hinampas ang salamin. Kinuha mo ang lahat sa amin, kinuha mo ang anak ko. Hindi, iling ni Amelia. Ang boses ay nanatiling buo. Kayo ang kumuha ng lahat sa sarili ninyo nang piliin ninyong maging magnanakaw. Inilapag ni Amelia ang telepono. Hindi na hinintay pa ang susunod na sasabihin ng matanda. Tumayo siya at naglakad palabas ng presinto. Sa kanyang paghakbang palabas, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Isang hangin ng kalayaan ang yumakap sa kanya. Wala na ang amoy ng kasinungalingan at pagkukunwari. Sa labas, naghihintay ang kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, ibinigay sa kanya ni Ate Villarreal ang isang folder. Ito na ang annulment papers, Amelia, at ang formal na paglilipat ng lahat ng assets ng mga Reyes pabalik sa korporasyon. Wala na silang kahit na anong karapatan sa iyo o sa mga bata, nakangiting balita ng matandang abogado. Kinuha ni Amelia ang folder. Isang malaking tinik ang tuluyang nabunot sa kanyang dibdib. At si Marisa, tanong ni Amelia, na-convict na, 2 taon sa bilibid. Nakita ko siyang umiiyak sa korte nang malaman niyang walang ni isang pisong iniwan si Javier para sa abogado niya. Tumango si Amelia. Karma ang mismong naningil sa mga taong sumira sa kanya. Ang mga taong gumamit ng kapangyarihan ay nawalan nito. Ang mga taong namuhay sa kasinungalingan ay nabulok sa sarili nilang bitag. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nakabawi ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Amelia. Hindi na siya ang babaeng lunod sa trabaho na walang oras sa sarili. Ngayon, kontrolado niya ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa Canada. Mula kay Carla, Ate Amelia, nakahanap na ako ng trabaho rito bilang cashier sa isang maliit na grocery. Hindi kasing yaman ang buhay natin dyan, pero sa unang pagkakataon, nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Wala nang naguutos sa akin na magsinungaling, wala nang nagsasabi kung sino ako. Salamat, ate, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Napangiti si Amelia. Itinago niya ang sulat sa kanyang drawer. May mga utang na loob na hindi hinihinga ng kapalit, at iyon ang tunay na diwa ng pagmamahal. Nang hapong iyon, umuwi si Amelia ng maaga. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng mga masasayang tile ng kanyang kambal na ngayon nagsisimula ng maglakad. Binuhat niya ang 2 bata, tila nawala ang lahat ng bigat sa mundo. Hindi na ito ang bahay ng mga Reyes. Isa na itong tahanan kung saan walang puwang ang panloloko. Isang tahanan na itinayo niya hindi sa pamamagitan ng pagiging mahina, kundi sa pamamagitan ng pagtindig at pagkilala sa tunay niyang halaga. 2 taon na ang lumipas mula nang isara ni Amelia ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ng mga Reyes ay tuluyan na niyang naibenta. Ngayon, nakatayo siya sa hardin ng kanyang bagong tahanan, isang modernong bahay sa labas ng syudad, napapaligiran ng mga puno at bulaklak. Dito, malayang nakakatakbo ang kanyang kambal, sina Lucas at Lily, habang nag-aagawan sa isang maliit na bola. Ang kumpanya ay tuluyan ng nakabawi at lumago pa ng higit sa inaasahan noong panahon ng kanyang yumaong ama. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking tagumpay ni Amelia. Sa kabilang bahagi ng syudad, isang gusali ang binuksan niya gamit ang sariling pondo. Ito ang Alejandro Reyes Foundation, isang sentro na nag-aalok ng libreng tulong, legal at psychological counseling para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa loob ng pamilya, mga inang tinalikuran ng asawa, at mga misis na kinokontrol gamit ang pera. Nakaupo si Amelia sa isang bench, pinagmamasdan ng mga anak nang lapitan siya ni Tita Elena na may dalang 2 tasa ng tsaa. Salamat sa Diyos, nakangiti ka na uli ng totoo, Hija, malumanay na sabi ng matanda, sabay abot ng tsaa. Kung nakikita lang sana ng papa mo kung ano ang narating mo, siguradong ipinagmamalaki ka niya. Ngumiti si Amelia, tinanggap ang mainit na tasa. Siguro nga, tita. Pero mas masaya ako na nakikita ko ang sarili ko ngayon. Matagal kong inisip na kapag naging perpektong asawa ko,
Kapag ibinigay ko ang lahat ng walang hinihinging kapalit, mamahalin nila ako. Mali pala. Sa malayo, nadapa si Lily. Hahagulgol na sana ang bata, ngunit tumayo ito ng mag-isa, pinagpaga ng tuhod, at tumakbong muli patungo sa kapatid. Tinitigan ni Amelia ang anak. Balang araw, kapag may tamang pag-iisip na ang mga ito, magtatanong sila, hahanapin nila ang kanilang ama. At kapag dumating ang araw na iyon, sasabihin ni Amelia ang totoo ng walang galit o hinanakit. Mommy, sigaw ni Lucas, patakbong lumapit at yumakap sa mga binti niya. Bakit po hindi pa tayo pumapasok sa loob? Pinuhat ni Amelia ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Dahil ang ganda ng araw, anak, at minsan, kailangan nating namnamin ang mga araw na ganito. Naisip ni Amelia ang naging katanungan sa kanya ng isang babaeng tinulungan niya sa foundation noong nakaraang linggo. Paano mo kinayang huwag bumigay noong iniwan kanila sa ere? Ibinulong niya ang sagot na iyon, hindi sa babae, kundi para sa sarili niya at sa kanyang mga anak. Dahil ang pagmamahal, anak, ay hindi dahilan para kalimutan mo ang sarili mo. Ang pamilya ay isang regalo, hindi isang kadena. At kahit kailan, hindi dahilan ang pag-ibig para tiisin mo ang pagyapak sa iyong dignidad. Binaba niya si Lucas at sabay nilang pinuntahan si Lily. Hawak ang kamay ng kanyang dalawang anak, naglakad si Amelia pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Walang asawang sumalubong sa kanya, walang biyanang pilit na humihingi ng pabor, at walang kaibigang nagkukunwari. Ang mayroon lang ay siya, ang kanyang mga anak, at ang kapayapaang binayaran niya gamit ang sariling katapangan. Hindi na siya ang asawang akala nila'y mahina. Siya ay si Amelia Reyes, buo, malaya, at hindi na kailanman muling yuyuko.